my PPT? You forgot, anak. This is my son. Anak ko po siya. At ito pong drummer, ito po yung aking asawa. Yan. So, kami po, pare-pares lang po tayong artista dito. Yan. Pakita po natin yung ating kanyang mister. Yan po yung anak ko, hindi pa po siya nakakarating sa Pilipinas. So, ayun, sabi nga po dun sa, ito po, hindi nyo kasi nakikita yung, yung slides, pero dun po sa group chat, nilagay ko po dun yung, yung preaching. Tignan nyo na po doon, dun sa, dun sa natin, sa group chat po. Nilagay ko po dun. So, ito po yung, yung slide natin, kasi hindi lang po kasi makita, pero, siguro pwedeng ipaganon natin, kasi ako na lang po gagamit nito. Oh, Iharap na lang yun. Tulungan si Brother Alfred. Nagkaroon po ng trouble. Nagkaroon po kasi ng trouble kanina. Di ba may tataas? Wala, sa gitna. Hindi na makakugit eh. Maiksi po yung wire. Akala ko na kaya. Hindi ka mabigat din. Kaya mo ba? Dating impossible. So, ayan po yung nakasulat po dyan. I-declare nga po natin. I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved. Di po ba? So, sino po ang highly favored dito na sinasabi? Tayo pong lahat. Sino po ang greatly blessed? Tayo din po lahat. Baka naman po mahulog. And sino po yung deeply loved? Tayo din po. Tayo na pinili ng ating Panginoon. So, hindi ko na makita yung mukha ng mga babies dito. Diba? So, sige po, bago po tayo mag-umpisa, manalangin po tayo. Yes, Lord, we praise you and we honor you, Panginoon. Maraming salamat nga po, God, sa araw na to, Panginoon, na nakapagpuri ulit kami sa iyo, Panginoon. And thank you, Lord God, na Lord, na ikaw ang manguna, Panginoon, sa lahat ng sasabihin ko, Panginoon, sa lahat ng maririnig nila, O God. Nawa ito, magrema, Panginoon, sa aming mga puso, O God. And Lord, na mas mag-bless kami, Panginoon. Thank you, God. And Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, God, my Lord and my Redeemer. In Jesus' name I pray. Amen. So, ayun po, alam niyo po, alam niyo po ba yung God is good all the time? Totoo po ba yun sa inyo? Amen. 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 Di ba kasi lahat po tayo, pinagpala ng ating Panginoon. Tama? Amen. Sino bang hindi pinagpapala dito? Wala. Wala, di ba? Lahat po tayo pinagpapala ng Panginoon. So, ang title po natin is God is a good, good God. Tama ba? Ayun. Hindi ko kasi nakikita eh. Is highly favored pa. Ibalik mo. Yan. Okay. So, yan po, mahirap po pala kapag walang PPT. Pero, alam ko po next week, meron na po tayong PPT. Amen. Yan. So, God is a good, good God. Totoo ba ito sa buhay po natin? Amen. Di ba kahit nga po hindi i-preach yung salita ni Lord, alam natin God is so good. Kasi kung hindi po God is good sa buhay po natin, hindi na po tayo nabubuhay. Kumbaga, nandito po kayo ngayon para makinig ng kanyang salita, and it's not an accident po na nandito kayo, mas lalo po sa mga bisita namin, hindi po aksidente na nandito kayo ngayon. Kasi po, will po yun ng Panginoon. Kung in-invite man po kayo sila Sister Wasa or si Brother Boyet, alam niyo na birthday rin po kasi ni Kuya Boyet eh. Pero God orchestrated everything, kaya po kayo nandito para po makarinig ng salita niya at mapalakas po kayo. Amen? Amen. Yan. So, sa Psalms 100 verse 5, tama? Wala pa Dito po. pala. Dalawa na kasi. Tama po. Yan. So, sa Psalms 100 verse 5, sabi po dyan, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Diba? So sabi dyan, nakadeclare po talaga na God is so good. Diba? The Lord is good. His mercy, yung awa po niya, everlasting po yan. Hindi po tumitigil ang ng ating Panginoon. Parang gusto ko na lang bumaba.
Kasi hindi ko makita ito. Dito na lang ako. Yan. Di ba? Sabi niya, for the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. Tama po ba? So, ang ating Panginoon po, yung awa niya po sa ating lahat, lagi pong nandyan. Kaya nga po, lahat po tayo, binibigyan niya ng pagkakataon upang makalapit sa Kanya. Amen po ba yun? Amen. Amen. Di ba? Ang tip po natin, why should we trust and praise God even in all seasons of life? Di ba? Bakit nga ba natin kailangan magpuri, kailangan nating magtiwala sa Panginoon all seasons of our life? Hindi lang po kapag kahaya-hayang buhay natin. Hindi lang po kapag pinagpapala tayo ni Lord. Kailangan po pinupuri natin ang Panginoon kahit na mayroon tayong pinagdadaanan. Tama ba? Mas piliin po natin magpuri sa Panginoon kapag po may pinagdadaanan na tayo. Amen po ba yun? Amen. Amen. Diba? So because God is unchangingly good, merciful, and faithful from generation to generation. So si Lord po, faithful po siya noon hanggang ngayon. From Old Testament times to New Testament times at sa ating generation ngayon, God is good pa rin po. Faithful siya. Unchanging po yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Sino po ang nakakaranas ng pag-ibig ng Panginoon lagi? Amen. 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 Lahat tayo, di ba, sis? Mga sis. Lahat tayo nakakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. So, una pong point natin is God's goodness is seen in His creation. Sabi nga po, doon sa pag-aaral po namin sa Bible School, kahit daw hindi mo i-preach yung kahit hindi mo i-preach ang Panginoon natin para makilala ng tao, nakikilala na siya sa creation niya. Di ba? Sa bundok, sinong nag-create niyan? Sa yung mga langit at lupa, sinong nag-create niyan? Di ba? Doon sa Genesis, mababasa po natin kung paano create ng Panginoon ang lahat. So, nakikita po talaga natin yung creation ng Panginoon. Kaya ibig sabihin po nito, alam natin na may Diyos na creator. Tama po? Amen. Sa Genesis 1:31a, sabi po dyan, then God saw everything that He had made, and indeed, it was very good. So, yung sabi po dyan na God saw everything that He had made. So, ibig sabihin po nun, kasali tayong lahat. God created us. Tama po? Amen. Di ba sino nag-create sa atin? Si God. Di ba create po niya tayo? And sino po ang kawangis natin? Sino po ang kamukha natin? Si God. Amen? Yeah, so every breath, every sunrise, and all of creation reflect God's generosity and beauty. Di ba? So, sino po ang maganda dito na create ni Lord? Ako. Lahat kayo. Amen. Di ba lahat po tayo maganda? So, sabihin nyo nga ako sa katabi nyo, uy, ang ganda mo, sis. Kuya, ang ganda mo, sis. Oh, ang ganda mo, kuya. Di ba? Sabi nga, ngiti na kuya, ngiti na ate, di ba? At pa sabi doon, ngiti, ikay gumaganda. Ngiti, ikay pumupogi. Di ba, sino ang pogi dito? Amen. Amen. Yung pinakamalakas na pimin siya, ang pinakapogi. Amen. O, yung pinakamaganda dito, pinakamaganda. Ayun. Ang pinakamaganda ay ang ating pastora Tex dahil siya yung pinakamalakas ng amen, di ba? Siya po ay 70 years old na. Sa ating pastora Tex. Pero alam niyo, nandito pa rin po siya na nagtatrabaho. Alam niyo po yung goodness ni Lord sa buhay niya. Ang lakas-lakas niya. Sabi ko nga, Lord, ma-reach ko kaya yung kagaya ng edad ni Ate Tess. Pero, alam niyo po, i-declare ko na lahat tayo, ma-reach natin yung 120 years old. Amen! Amen! Nagulat si sis. Nagulat siya naman sa 120, di ba? Yun po kasi yung span ng life natin ngayon, 120. Kaya alam niyo po, pag nag-120 tayo na malakas pa rin. Di ba, makakasama pa natin yung mga apo natin at yung mga susunod na generation. Di ba? Amen? Gusto niyo ba yun? Amen! Amen. Application po natin. Open your eyes. God's fingerprints of goodness are everywhere. Yung fingerprints po ng goodness ng Panginoon nasa ating lahat. Kasi po tayo po yung pinagpala. Yung kabutihan ni Lord nasa ating lahat. Amen ba yun? Amen. Di ba araw-araw, pinagpapala po tayo. Alam niyo po, nagkaroon na po ba kayo ng time, yung bang nag-reflect kayo na, Lord, salamat Panginoon na may ulan ako. Salamat
Salamat, Panginoon, na may hinihigaan ako. Salamat, Panginoon, na yung mga anak ko walang sakit. Mayroon po ba kayong ganon? O kaya salamat, Panginoon, kasi create mo ito para sa akin. Diba? Lahat po ng nakikita natin, creation po ni Lord, including na po tayong lahat. Di po ba? Amen ba yun? Lahat po tayo. Create ni Lord na magaganda at mga gwapo. At lahat po dapat ipagpasalamat natin kay Lord. Be grateful kung ano po yung meron kayo, kung ano po yung problema ninyo. Alam niyo po, ibigay niyo yan kay Lord. Kasi si Lord po, all-powerful po siya. Wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen? Amen. So, ang bawat bahagi ng sangnilikha ay patunay ng kabutihan ng Diyos. Mula pa sa simula, ang lahat ay napakabuti. Amen po ba yun? Yes. Di ba napakabuti ni Lord? Magmula pa nung umpisa hanggang ngayon. Kagaya sa atin na lang, no? Magmula nung ipinanganak po tayo, napakabuti na po ni Lord. Alam niyo po, alam na po ni Lord kung anong mangyayari sa buhay natin eh. And alam niyo po, hindi po talaga aksidente na nandito kayong lahat. Nahati nga po, ito yung mga bisita. Nandito yung mga members. O meron lang nahali doon, di ba? Pero alam niyo yun, napakabuti po talaga ni Lord na nakasama namin po kayo. And alam ko po na this is not the last, but the start. Tama po ba? Amen po ba sa inyo dyan? Amen. Amen. Di ba? Yan. Number 2, God's goodness is evident in His patience and mercy. Yung kabutihan po ng ating Panginoon, ebidensya po yan ng ano niya, yung patience niya sa atin. Ano ba ang Tagalog ng patience? Yung patience, ano? Pasensya. Oh, pasensya. Di ba yung patience ng Panginoon at yung awa niya? Kasi po, alam niyo yung awa, yung patience ni Lord sa atin, binigay po niya kanyang buktong na anak para sa ating lahat. Tama po ba? Namatay po si Jesus para sa atin. Tama? Amen. Kaya dapat lang po talaga na papurihan natin siya. Diba? Sa Psalms 103 verse 8, the Lord is merciful. Diba? Maawain ang ating Panginoon and gracious, yung biyaya niya, everlasting po yan, slow to anger and abounding in mercy. Ang ibig po sabihin ng slow to anger, hindi po nagagalit kaagad si Lord. Halimbawa po, di ba minsan nakakagawa tayo ng hindi maganda, minsan hindi tayo nakakalapit kay Lord. Alam niyo po, hindi po siya nagagalit sa atin. Tinatapik pa rin po niya tayo para lumapit sa Kanya. Ang gusto pa rin po niya talaga is lumapit tayo sa Kanya. Ganon po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kaya nga po, minsan di ba may nakakausap din ako na ayaw ko pang lumapit kay Lord sis kasi may ginagawa pa ako. Ayaw ko pang lumapit kay Lord sis kasi baka galit siya sa akin dahil hindi ko pa nabibitawan itong ginagawa ko. Pero alam niyo po, kahit ano pa yan, lapit lang po kayo kay Lord. Kasi totoo po, may gagawin siya sa buhay niyo. Itatama niya po kung ano yung mga mali na yan at tutulungan niya po kayo kung paano ito mapagtagumpayan po natin. Alam niyo po, kahit din po kami, nung nag-uumpisa kami, hindi naman po din kami marunong sa salita ng Panginoon. Diba? Pero dahil po kumbaga may ginamit din po ang Lord para makalapit din po kami sa Panginoon. Kaya nga po, sa inyong lahat na nandito, this is the time po talaga na magbalik loob tayo sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Pero alam po, lahat po tayo, kilala naman natin si Lord. Amen po ba yun? Amen. Yan. God doesn't give up on us even when we fall short. So kahit ano pa yung pagkukulang po ninyo, kahit ano pa po yung problema ninyo, kahit ano pa po yung pinagdadaanan ninyo, si Lord po, hindi siya nag-give up sa inyo. Amen? Diba, ganun po tayo kamahal ni Lord eh. Never po na nag-give up ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Lagi po siyang nandyan. Mapagpatawad, mapagmahal po ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Diba, kasi kung si Lord po nagagalit sa bawat isa sa atin, kapag halimbawa galit siya sa isang tao, gusto na niyang tapusin, lahat po tapos na tayo. Lahat po tayo patay na, di ba? Kasi lahat po tayo nakakagawa pa rin ng mali, di ba? Pero kapag nakagawa ka ng mali o may problema ka man, lapit lang kay Lord. Yun ang gusto ng Panginoon. Kasi available po ang ating Panginoon 24/7. Tama? Ang friends po natin, hindi yan available 24/7. Tawagan mo siya ng 2:00 na madaling araw,
hindi ka niya sasagutin. Di ba? Kasi tulog na siya eh. Di ba? Pero si Lord po, kahit anong oras, tawagan mo siya, andyan siya para sa'yo. Amen? Amen. Amen. Yan, application. Don't run away, run to God. His arms are open. Diba? Lagi pong nakaganyan ang ating Panginoon para yakapin po tayo, para i-comfort po tayo. Amen po ba yun? Ganun po yung pagmamahal ni Lord sa atin. Kaya, lagi ko po ang sinasabi sa inyo na lumapit tayo kay Lord. Manalangin po tayo lagi. Magbasa din po tayo ng salita niya para lumalim yung relationship natin sa Kanya. Amen po ba yun? Napakaganda pong malaman na ang Panginoon, yung Kanyang kamay ay open para sa ating lahat, para yakapin po tayo. Alam niyo po ba na hawak-hawak tayo lagi ng ating Panginoon? Di ba kaya nga po tayo may good health, kaya nga po tayo malakas? Because of the Lord. Hindi po dahil nagda-diet tayo, hindi po dahil kumakain tayo ng masasarap o ng mga masusustansya, but because of the Lord. Dahil siya po ang may hawak ng buhay natin. Amen? Amen. Amen. Yan. So, hindi madaling magalit ang Diyos. Siya ay puno ng habag at pagtitiis, laging handang tumanggap sa ating pagbabalik. Tama? Amen. Amen. Kaya, sino po yung tumalikod kay Lord? Wala naman po siguro, no? Lahat po tayo, nasa Panginoon po tayo. At lahat po tayo, mahal ng ating Panginoon. Alam niyo po, ang mas ipagmalaki natin, yung pagmamahal ni Lord sa atin. Hindi po yung pagmamahal natin. Kasi yung pagmamahal po natin, nagaganyan eh. Nababago-bago yan. Mas lalo na pag may pinagdadaanan ka, sisisihin mo pa si Lord. Di ba? Lord, bakit ka ganun, Lord? Di ba? Ba't hindi mo binigay ito sa akin? Di ba? Pag may panalangin tayo na hindi binigay ni Lord, parang si Lord pa yung may kasalanan. Pero, alam niyo po si Lord, lagi po siyang handang tanggapin tayo. Kahit pa yung, alam mo yung, kahit sinisisi mo si Lord, ang mahalaga doon, kinakausap mo pa rin ang Panginoon. Tama? Di ba? Sinisisi mo siya, pero kinakausap mo naman siya. Di ba? So, andun pa rin po yung parang nagsusumbong ka sa Kanya eh. Di ba? Na, Lord, bakit naman gano'n? Pero alam niyo po, gusto yun ni Lord. Kasi ibig sabihin po, na lumalapit ka pa rin po sa Kanya. Kahit na nandun yung panunumbat, pero alam niyo po, pagka na-realize mo yung goodness, yung kabutihan ng Panginoon sa'yo, sasabihin mo pa rin na, thank you Lord. Diba? Thank you Lord. At nandito pa rin ako, buhay ako, at lahat ay nagiging maayos yung pamilya ko, yung buhay ko. Di po ba? Kasi po alam niyo po, alam niyo yung pagiging artista po natin dito, isang napakalaking pagbiyaya po yan ng ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Lumalabag po tayo sa na Korea, pero ano pong ginagawa ni Lord? Iniingatan niya tayong lagi. Di ba? Amen po ba yun? Amen. Sino po ang 20 years na dito? Mahigit pa. Sino po ang 2 dekada na dito? Sino po ang 1 dekada na dito? 2.5 decades. O, di ba? Pero nandito pa rin tayo. Parang hindi pa yata nagtatagalan itong ating mga ladies dito sa Korea. Pero, alam niyo po, pagpapahala po yun ng ating Panginoon. Kasi iniingatan niya tayo eh. Alam niyo po, kung hindi niya tayo iniingatan, hindi matagal na po tayong nahuli, di ba? Pero, andun po kasi yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. At bawat isa po sa atin, mayroon siyang plano, di po ba? Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Amen? Di po ba kaya nga po, kayo, binibigyan niyo ng magandang future yung mga anak po ninyo. Sino po, lahat ba kayo may mga anak na? Amen. O, mayroong nagganon, mayroong nagganyan. So, ibig sabihin, hindi sila lahat may anak pa. Di ba? Amen. So, dito may anak na ko yung lahat. O, may mga ako pa sila, di ba? So, ay, si Brother Baste, yan. Single po si Brother Baste. Baka po may mag-usap siya sa mga single dito na ladies. Ay, si Riyad pa pala. Baka may single din po dito na guy, di ba? So, yan po. Hindi pala sa single. Ay, yung anak ni Kuya Sunny na isa, si Brother Rodney. Di ba? Single din po siya. Pero, hindi po yun. Pag-usapan natin. Yan. So, number 3, God's goodness was fully revealed
through Jesus Christ. Diba? Totoo po ba ito? Na yung goodness ng Panginoon talagang na-reveal po sa ating Panginoong Jesus. Bakit? Kasi po namatay siya sa cross. Para ba sa kanyang kasalanan? Hindi. Hindi. Para sa Ating kasalanan natin. lahat. Tama? Diba? Ganun po kabuti ang ating Panginoon. And yung kaligtasan po, freely na binibigay niya sa ating lahat, yung salvation, yung forgiveness, freely na binibigay sa atin ng Panginoon. And alam niyo po, yung paghinga po natin, free din po yan na binibigay ni Lord, tama? Kasi kung hindi ka na po humihinga ng pusa sa'yo, kung kailangan mo na po ng oxygen, binabayaran na po yun. Di po ba? Pero tayo po, libre pa rin, nakakahinga pa rin tayo na. Amen. Walang oxygen, tama? Kasi po, ayun po, dapat din po natin ipagpasalamat yan. Dahil araw-araw po, nakakahinga pa tayo ng freely. Tama? Amen? Amen. Yan. Sa John 3:16, ito po yung mga pinamemorize ko sa mga ibang members. Ewan ko lang po kung na-memorize nila. Diba? So, sige nga po, sabihin nga po natin to. Basahin nga po natin lahat ito. I-declare nga po natin. Go! For God. Gives us one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Diba? So lahat daw, sabi dyan, for God so loved the world. Ibig kong sabihin yung God so. Dito pa lang po sa so, nandyan na po yung intensity ng pag-ibig ng Panginoon sa atin. Na, alam niyo po yung so love the world. Ito po yung world na ito. Sino po ito? Tayo. Tayo lahat. Amen po ba yun? Tayo po yung minamahal ng ating Panginoon. For God so loved the world. So, tayo po lahat. Mahal na mahal po tayong Panginoon. At ang sabi dito, that He gave His one and only Son. Sino po yun? Jesus Si Christ. Jesus Christ. Di po ba? Lahat po tayo. Di ba? Qualified po tayo na tumanggap sa ating Panginoong Jesus. At sabi po dyan, ibig sabihin po lahat tayo pwedeng tumanggap. Pero sabi niya dito, that whoever. Ibig sabihin, kung sino lang po yung tatanggap sa ating Panginoon, sino lang po yung maniniwala sa Kanya, shall not perish. Di po ba? Ano po yung perish? Mamamatay, mawawala. Di ba? But have eternal life. Di ba? So, sino po ang gusto ng eternal life? Amen. Amen po ba kayo mga sis? Amen. Amen, di ba? Lahat tayo, gusto po natin ng eternal life. Ngayon ang tanong, tinanggap niyo na po ba ang ating Panginoong Jesus? Amen. Amen. Dapat po, di ba? Kasi sabi niya dyan, andito po yung condition that whoever believes, di ba? Kung sino yung naniniwala sa ating Panginoong Jesus, sila yung makakatanggap ng eternal life. Amen? Amen. Next po. So, the greatest evidence of God's goodness is Jesus. Amen po ba yun? Si Jesus po ang ebidensya ng greatest, ng greatest goodness, greatest love ng ating Panginoon. Through Him, we receive forgiveness, healing, and new life. Tama po? May new life na tayong lahat. Lahat po, di ba? Sabi nga po, di ba na if you are in Christ, you are a new creation. The old has gone, the new has come. So, lahat po tayo bagong nilalang na. Amen po ba yun? Amen. Next, yan, application po. If you want to understand how God good is, look at the cross. Tama? Alam niyo, ayan po yung cross. Yan po yung greatest demonstration ng pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Hindi po siya nagpapako dyan para sa kasalanan niya. Dahil wala naman po siyang kasalanan eh. Kaya po siya napako dyan, kaya po siya nabayubay sa krus na yan dahil po sa ating lahat at dahil po sa minana nating kasalanan kay Adam at kay Eva. Kaya sisihin niyo po sila. Di ba? Di ba? Pero, alam niyo po, napakagood po ng ating Panginoon kasi gumawa pa rin po siya ng paraan para maibalik tayo sa Kanya. Hindi dahil sa mabubuti nating gawa kaya tayo pinagpapala. Hindi sa mabubuti nating gawa kaya tayo mayroong salvation, kaya tayo mayroong eternal life. Kundi
work dyan sa cross. Alam niyo po kung hindi good job yung ginawa ni Jesus Christ dyan sa cross, hindi po tayo maliligtas. Hindi po tayo madideclare na righteous kapag hindi po good job yung ginawa ni Kristo. Pero, sabi nga po ni Jesus Christ, nung nabayumbay siya, di ba? It is finished. Kaya nga po tayo, dahil tinapos na niyang lahat, ibig sabihin, lahat po tayo, we are qualified sa lahat ng blessings ng ating Panginoon. Kaya po tayo ngayon ay protected, forgiven, meron na po tayong new life. Amen po ba yun? Amen. Amen. Parang mahina yung amen nyo. Amen. Amen. Yan, ang kabutihan ng Diyos ay lubos na nahayag sa pamamagitan ni Jesus. Sa Kanya, natagpuan natin ang kaligtasan. Amen. Free po ba yun, yung kaligtasan na yan? Amen. Hindi ba? Napaka-good ba ng ating Panginoon? Amen. Palakpakan na po natin si Lord. Sa goodness na diba? Amen. Next, God's goodness is present even in hard times. Tama po ba yun? Kapag ba may pinagdadaanan na po kayo, hindi na po kayo nagpupuri kay Lord. Kapag po ba may sakit kayo, Lord, bakit mo ako binigyan ng sakit? Ganun po ba? Pero sabi natin sa Panginoon, di ba hindi po? Kasi po, sabi po dyan, si Lord po, yung kabutihan niya, nandun pa rin, kahit na mayroon tayong pinagdadaan ng mabigat. Sabi nga po sa Proverbs, Psalms 23:4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. Hindi po tayo matatakot, for you are with me. Yun po yung declaration ni King David eh. Di ba? Nasabi niya, sige, even though I walk through this darkest valley, Lord, sabi niya, pero hindi ako matatakot, Panginoon, kasi kasama kita. Kahit alam niyo po ba na kahit napiliin niyo, Lord, di ba, ang gusto ni Lord dito ka sa straight path. Pero ang gusto mo dito kasi mas yung shortcut, di ba? Gusto mo yung shortcut, halimbawa gusto mong magpa-yumaman. Ngayon, ayaw mong mag-invest. Ang gusto mo, yung mga ino-offer nila na kikita ka kaagad. Natatawa si Ate Gemma kasi may naranasan siyang gano'n. Di ba? Ngayon, sabi ni Lord, dito ka anak. Kasi pinagsasabihan siya. Pero hindi siya naniwala, dito pa rin siya. So, anong nangyari sa kanya? Mas lalo siyang nawalan. Diba? Kasi hindi siya sumunod sa sa ng ating Panginoon, diba? Kaya nga po, si Lord po, gusto niyang pinakamabuti sa atin. Pero alam niyo po, kahit na gano'n, sinamahan pa rin po siya ng ating Panginoon. Sasamahan ka pa rin ni Lord eh. Kasi sabi niya, even though I walk, diba? Ikaw yung nagsabi doon eh, na kahit lakarin ko ito, hindi pa rin ako natatakot, Lord, kasi kasama pa rin kita. Sabi niya, diba? So, alam niyo po, even sa mga pag-stumble po natin, sa struggle natin, kahit na matumba tayo minsan, alam niyo po, kasama pa rin po natin si Lord. Ibinabangon pa rin po niya natin. At alam niyo po, kapag po ganun yung nararanasan natin, choose to worship the Lord. Choose to pray. Di po ba? Remind yourself yung sa kabutihan po ng ating Panginoon. Di ba? At wag po tayong matakot kasi si Lord po, lagi siyang nandyan para sa ating lahat. Amen? Amen. Yan, sa Romans 8:28, yan po, lagi pong nasasabi din po itong verse na to. And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Diba? So ito po, minsan, hindi po natin alam hindi po natin naiintindihan yung pinagdadaanan natin. May mga times na naku-question natin si Lord na, Lord, ba't ko pinagdaanan to? Kasi di ba may mga pagsubok na dumadating sa buhay natin na unexpected. Tapos parang hindi mo alam kung bakit nangyayari yun. But then, kapag nagpatuloy ka lang sa Panginoon, unti-unti, maiintindihan mo kung bakit nangyari yun sa'yo. Unti-unti, ipapakita sa'yo ng Panginoon na kung yung goodness niya doon, na may plano pala siya kung bakit nangyari yun sa'yo. Kumbaga, minsan kasi pinapahintulutan ni Lord na mangyari yung mga bagay-bagay para maipakita sa atin na siya pa rin dapat ang sovereign sa buhay natin. Na siya pa rin yung papurihan natin. And sabi nga, ito yung pinakamahirap na verse yung consider it pure joy sa James 1:2, di ba? When you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance, sabi niya. So, ibig sabihin, sabi niya, consider it pure joy. Parang ang hirap namang maging
masaya. Masaya. Kapag may problema ka, di ba? Parang ang hirap ngumiti. Kapag may problema ka, di ba? Parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa, mas lalo na kung sobra na napakabigat ko ng problema natin. But then, minsan, inaalaw ko to anak para makita mo yung pagkilos ko sa buhay mo. Yun po yung gusto ng Panginoon na makita natin. Kumbaga, consider it pure joy, anak, kasi kasama mo ako. Consider it pure joy, anak, kasi makikita mo ulit yung pagkilos ko sa sitwasyon mong yan, sabi ng Panginoon. Diba? Kaya mo sabi niya, consider it pure joy. Rejoice always, sabi pa nga sa ibang verses. Rejoice always. Paano ako magre-rejoice kung grabe naman itong pinagdadaanan ko, Lord? Diba? Pero sabi ko, rejoice always kasi God is with you at mahal na mahal na mahal ka niya. Amen po ba yun? Amen. Mapagtatagumpayan po ba natin ang lahat kapag nandyan si Lord? Amen. Kaya naman to, pinakamabuti natin gawin, involve Jesus in every situation of your life. Dapat po kasama ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Amen. Alam niyo po dati, ay itong church na to, sabi nga po ni Kuya Boyet kanina, hindi po namin pinag-pray. Kumbaga ako, sabi ko, parang hindi pa time na makalipat tayo sa mas malaki. Parang gano'n ako. Diba? So, ngayon, nung sinabi sa akin ni Sis Wasa, Sis Luz, sabi na sa akin, Pastor, may sinasabing church dito. Pero nung una kami pumunta dito, medyo nalayuan ako kasi alam niyo po, taga-Sangmun po kami. So, ang church po namin, suyo lang. So, ibig sabihin, 2 sakay lang po kami, nandun na kami. Sabi ko, ba't kami lalayo? Sabi ko, gano'n, di ba? Siyempre, mas pabor sa amin doon dahil malapit. So, sabi ko, tapos nung pumunta kami dito, sabi ko nung pastor na parang hindi pumayag yung mga elders niya, yung sa asawa niya. So, sabi ko, baka hindi pa kami matutuloy. Sabi ko, gano'n. So, sabi ko kay Lord, sige Lord, okay lang, wag muna. Sabi ko, gano'n. But, yun yung sabi ko kay Lord, but, let your will be done. So, ngayon, wala nang tawag din si Sis Luz. Na-practice ng Sabado, wala pa rin tawag. Pero, nung natapos na yung practice, at naghiwa-hiwalay na kami nila Sister Luz, tumawag si Sister Luz, Pastora, tumawag po si Pastor Kim, okay na po, pwede na daw po tayong gumamit doon. So, ibig sabihin po dito na, God orchestrated everything. Kahit na hindi po namin hiniling, binibigay niya na. Diba? God is good po ba? Amen. All the time po ba? Amen. Amen. Diba? Yung bang alam mo yun, yung ma-amaze ka na lang sa gagawin ng Panginoon. Kasi po pala, kaya niya kami pinalipat dito. Kasi po, makakasama namin kayong lahat. Amen. 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 God is good po ba? Kaya pa kami si Lord. Diba? Pakalakpak daw po. Diba? So, alam niyo po yun, napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Kaya nga po, lahat po, ito po ay plano ni Lord. Hindi po namin plano, ito po ay plano lamang ng ating Panginoon. Kaya niya po tayo binigyan ng malaking church. Alam niyo po kung bakit? Para gamitin po tayo, para ma-preach pa yung salita ng ating Panginoon. Para tayo po yung maging instrumento. Diba? Para mailapit din po natin yung mga kapatiran natin na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Education na yan. Kasama na po namin kayo. Amen po ba yun? Amen. Pero mga yan. Even when we don't feel it or see it, sabi niya, pagka hindi mo pa daw nakifeel or nakikita, God is working for our good. Amen po ba yan? Si Lord po, siya ang gumagawa. Siya po ang laging nandyan para sa ating lahat. Trials do not cancel His goodness. O kapag may trials po tayo, hindi nakakancel yung goodness ni Lord. Kundi, mas lalo po natin mararanasan yung kabutihan ng Panginoon kapag may pinagdadaanan po tayo. Amen? Amen. And they reveal it in time. So dito po, yung reveal it in time, yung goodness ng ating Panginoon. Nare-reveal po sa atin, mas lalo na kapag may pinagdadaanan po tayo. So application po, trust His heart even when you don't understand His hand. Amen? Nagtitiwala po ba tayo kay Lord kahit na may pinagdadaanan po tayo? Amen. Diba? Sabi nga po sa Proverbs 3:5-6, di po ba? Trust in the Lord with all your heart. Diba? Lean not on your understanding, but in all your ways, acknowledge Him. Diba? So sabi po, huwag tayong manahan sa sarili
all your heart. Hindi pwedeng kalahati lang. Hindi pwedeng, Lord, dito, magtitiwala ako sa banda na ito sa buhay ko sa'yo. Pero dito, Lord, kaya ko pa ito eh. Hindi pwedeng ganon. Ang sabi ni Lord, trust God with all your heart. And ibig sabihin nito, i-trust mo lahat sa Kanya. Amen? Amen. Amen. Kasi alam niyo po, napakabuti po talaga ng ating Panginoon. Wala po tayong maipagmamalaki sa Kanya. Ang ipagmalaki po talaga natin ay yung presensya niya sa buhay natin. Amen po ba yun? Amen. Amen. So kahit sa panahon ng pagsubok, gumagawa ang Diyos ng mabuti para sa atin at kabutihan niya ay hindi nawawala. Tama po ba? Ang kabutihan mo ba ni Lord ay nawawala sa buhay natin? Hindi. Baka ko kung may mag-iinin eh. Diba? So ang pagsubok po, yan, kahit na marami po tayong pagsubok, alam niyo po, si Lord, lagi pong hawak niya tayo. Amen? Amen. Yan. Conclusion, so malapit na po tayo magtapos. O di ba, mabilis na po ako. Sa Psalms 34:8, sabi po niya, taste and see. Diba? Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Sino po ang nagtitiwala sa Panginoon dito? Amen. Amen. Diba? Dapat po, kasi sabi niya dyan, blessed is the man who trusts in Him. So, pinagpapala ang taong nagtitiwala sa Kanya at mararanasan niya ang goodness ng Panginoon. Matitikman niya, makikita niya ang goodness ng ating Panginoon. Tama? Amen. Di ba ganun po ano ang ating Panginoon? Ganun po siya ka-powerful sa ating lahat. Ganun po yung pag-ibig niya sa atin. Taste and see. Dapat po bawat isa sa atin dito, makita niya yung taste, di ba? Maranasan niya yung goodness ng ating Panginoon. Blessed is the man who trusts in Him. Kaya po, magtiwala tayong lagi sa ating Panginoon. Ano man po yung pinagdadaanan ninyo, give it to the Lord. Kasi po si Lord lang po ang solusyon dyan. Di ba? Amen. Nagulat yata si baby. Yan. So, don't just hear about God's goodness. Huwag lang po nating pakinggan yung kabutihan ni Lord. Kagaya po nito, huwag lang po natin pakinggan. Experience it for yourself. Dapat po maranasan natin. Bawat isa sa atin, dapat maranasan po natin yung kabutihan ng ating Panginoon. Live in it, trust in it, share it with others. Kaya nga po, nandito po tayo ngayon para ibahagi yung goodness ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So yan, tikman at tignan. Tama pala, diba? Tikman, taste. At tignan mo na ang Panginoon ay mabuti, mapalad ang nagtitiwala sa Kanya. So, we are so blessed. Bakit po? Kasi po, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Kasi po, alam natin na hawak niya tayo. Amen po ba yun? Ganun po yung pag-ibig ni Lord sa atin. Kaya naman po, this is the right time po talaga. Diba? Na ibigay na natin lahat kay Lord at magtiwala po tayo sa Kanya. Amen? Yan. So, yan po yung sa medyo panghuli na po to. So, maghanda na po yung ating worship team. May you be filled with joy of knowing that you serve a good, good God. God is good po ba? Amen. All the time. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Yun. Para nakalimutan niyo. Diba? God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. God is good lagi. Amen. Amen. Kasi bakit puro amen na lang sagot nila? Diba? God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Diba? So, we serve a good, good God. Diba? Amen ba yun? May His mercy carry you and His truth anchor your heart. Dapat po nakaangkla ang salita ni Lord sa buhay natin. Ang presensya niya dapat po na sa atin. And yung joy, alam niyo po, kapag nasa Panginoon po tayo, yung joy po na mararamdaman natin, everlasting po. Yan hindi yung joy na ino-offer ng mundo. Alam niyo po yung joy na ino-offer ng mundo, panandalian lang po yan. Tama? Halimbawa, sa mga nag-iinom. Di ba masarap pag iniinom mo eh. Pero minsan, Aray ko. hindi yun.
Di ba, pag minsan pag uminom ka, di ba, makakla naman eh. Nagtataka na ako sa nag-inom. Kahit ako nakatigil din po ako na natuto din po ako uminom nung mga kabataan ko. Sabi ko, bakit nga ba gustong-gusto natin inumin ito? Eh, napakapait naman. Di ba? Pero, habang tumatagal kasi, sumasarap siya kasi, di ba, nalalasing ka na. So, ibig sabihin, sumasarap na yung ano. Pero, masaya ka kasi nalasing ka. Pagkatapos po nun, yun ang pinakamahirap. Yung hangover. Tama? Yung hangover, kasi po dati din po yung aking asawa din po dati, nagiinom po siya. And kapag, di ba pag may hangover, yun yung time na nagsusuka ka, nag-aano ka, lahat na, masakit ang ulo mo, lahat, di ba? So, yun po ang sinasabi kong panandalian lang po yung ibinibigay ng mundo sa atin. Pero yung joy na mararamdaman mo pag nasa Panginoon ka, everlasting po yun. Amen po ba yun? Amen. Diba? So, kaya nga po, alam niyo po dito, hindi naman po kami yung instant na nabago eh. Talagang wala pong instant na pagbabago. Ano po yan? Proseso po talaga yan. Kasi kahit po yung ako, asawa ko po, sila Kuya Boyet. Alam din po natin si Kuya Boyet, di ba? Manginginom siya dati. Sino pong hindi nakakakilala kay Kuya Boyet dito? Alam na. Di ba? Kahit si Kuya Boyet, di ba? Pero, because of the goodness of the Lord, because of the presence of the Lord sa buhay niya, dahil sa biyaya ng Panginoon, sa pagmamahal ng Panginoon kay Kuya Boyet, nakita niya yung lahat. Kaya naman po, unti-unti siyang binago ng ating Panginoon. Praise God po ba yun? Amen! Palakpakan po natin sa Lord. At, alam niyo po, wala pong imposible mangyayari din po yun sa ating lahat kapag desire po talaga natin na mapabilang sa mga anak ng Diyos. Kasi sabi nga po, di ba, binigyan tayo ng right to become children of God. Hindi lang po tayo mananampalataya, hindi lang po tayo believers, kundi tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen po ba yun? Amen. Dahil sa ginawa ni Kristo, lahat po tayo naging qualified sa kanyang pagpapala, naging qualified tayo na maging anak niya, naging qualified tayo na mabigyan ng